Mga idol at kabayan, breaking news! Amerika ilalagay ang kanilang 5 aircraft carrier sa Western Pacific kung saan kabilang sa mga bansa na kabahagi dito ay ang Japan, Pilipinas, South Korea at marami pang iba. Layunin ng Amerika na pigilan ang maagresibong China at North Korea. America at Republic of Korea muling nagsagawa ng live fire drill sa border upang ipakita ang puwersa nito sa North Korea. Israel nagsagawa ng malawakang airstrike sa Lebanon. Ipinakita ng Israel Air Force na ginamit nito ang F-16 fighter jets na armado ng iba't ibang uri ng bomba. Mga miyembro ng 1st Tank Battalion ng Philippine Army tapos nang magsanay sa mga bagong tangkeng sinupply ng Elbit system ng Israel. Grabe talaga ang Japan, isang long-term plan na aabot sa 10 taon tulong para mapalakas ang seguridad sa maritime ng bansa. Magbibigay ang Japan ng drone, radar at mga barko sa mga otoridad ng Pilipinas. China muling ibinalik ang floating barrier sa bukana ng Baho de Masinloc. Ngayong taong 2024, hindi makaporma ang China dahil ang Amerika ay nakatakdang mag-deploy ng halos kalahati ng kabuang bilang ng mga aircraft carrier nito sa kanlurang Pasipiko bilang isang senyales na pigilan ang pagtaas ng mga aktibidad ng militar sa rehiyon ng China at maging ng North Korea. Sa ngayon, 3 US aircraft carrier na ang kasalukuyang tumatakbo sa kanlurang karagatang Pasipiko. Ito ang Reagan Carrier Strike Group, ang Theodore Roosevelt Carrier Strike Group at ang Vinson Carrier Strike Group. Dagdag pa dito ang America Amphibious Ready Group na malapit lang sa Taiwan at Pilipinas. May 2 pang paparating. Ito ang USS Abraham Lincoln at ang USS George Washington. Ang kanilang pagdating ay minamarkahan ang unang pagkakataon na 5 sa 11 malalakas na aircraft carrier ng Amerika ang mag-ooperate sa rehiyon. Sa pagkakataong ito, masisiguro ng Estados Unidos ang seguridad sa kabuang Indo-Pacific region. Sa katunayan, puspusan din ang pagsasanay ng Amerika at Republic of Korea upang ipakita sa North Korea ang lakas na meron ito. Kita sa aktual na video ang paglipa ng A-10 Warthog, mga tangke at striker na puspusan ang pagsasanay sa border ng South Korea at North Korea. Aktual na video, panoorin! Sa ibang balita naman, mga tauhan ng 1st Tank Battalion ng 1st Armored Division ng Philippine Army, gayon din ang mga eksperto mula sa Armored Vehicle Maintenance Battalion ay nakapagtapos na ng kanilang pagsasanay sa pinakabagong military hardware na meron ngayon ang Philippine Army, ang ASCOD Sabra medium tank na sinupply pa ng Elbit system ng Israel sa Pilipinas. Kita sa larawan mga kabayan na kasama ng buong katihan ng Pilipinas ang mga dayuhan upang sila ay sanayin at hasain kung paano ang tamang paggamit ng pinakabagong tangke ng Pilipinas. Nasaksiyan din ng 1st Tank Battalion ng Philippine Army ang ilang rounds ng pagpapaputok ng 105mm 52 caliber main gun ng ASCOD 2 Sabra light tank. Kabilang sa mga sinanay at nagtapos ay ang 28 mga drivers, 15 commanders at 15 mga mekaniko sa Philippine Army. Ang Sabra ay isang bersyon ng ASCOD na ginawa para sa Pilipinas, ay maaring makilala sa pamamagitan ng mga proteksyon, kadaliang kumilos at kakayang umangkop sa iba't ibang uri ng labanan. Ang Pilipinas ngayon ang pang-4 na bansa na gumagamit ng ASCOD, na kasalukuyang gumagana din sa Spain bilang Pizarro, sa Australia naman bilang Olan at sa UK naman bilang Ajax. Balitang Middle East naman tayo, matapos tamaan ng Hezbollah ang teritoryo ng Israel kahapon. Israel naglunsad ng pinakamalakas nitong airstrike laban sa Lebanon. Kita sa video ang pinsalang idinulot ng pag-atake ng Israel Air Force sa Lebanon. Target ng Israel Defense Force ang mga high-ranking officials ng Hezbollah. Sa katunayan, ipinakita ng Israel Air Force ang kanilang F-16 fighter jets na armado ng mga bomba, kung saan ito ang isa sa mga fighter jet na ginamit sa pagsalakay sa Lebanon.
يا شباب رجعوا عمو كارانتينا، رجعوا عمو اسمع. Balitang Pilipinas naman tayo mga kabayan. Japan, nakalatag na ang pangmatagalang suporta para sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa sa Southeast Asia para i-counter ang illegal na pag-angkin ng China sa buong South China Sea. Plano ng Japan na magbigay ng pangmatagalang suporta sa maritime authorities ng Pilipinas, Indonesia, Malaysia at Vietnam. Ayon sa pahayagan ng Japan, napag-alaman nito na ang Japan International Cooperation Agency o JICA ay gumagawa ngayon ng 10 taong planong upang suportahan ang 4 na bansa kung saan kabilang ang Pilipinas. Grabe mga kabayan, gustong-gustong mapalakas talaga ng Japan ang ating bansa upang hindi tayo kayang sakupin o salakayin man ng China. Magbibigay ang Japan ng drone, radar systems, mga patrol boats sa bawat bansa. Ayon sa mga eksperto sa Japan, ang pagpapalakas ng seguridad sa maritime ng Pilipinas, Indonesia, Malaysia at Vietnam ay malaki ang maitutulong upang i-counter ang mga maling gawain at takbang ng China sa buong South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea. Sa ibang balita naman mga kabayan, ayon naman sa isang open source, ang All Source Analysis. Ipinakita nito sa isang post sa kanilang social media account at sa mismong website nito na muling ibinalik ng China ang kanilang floating barrier o mas kilala rin sa pangalang Scarborough Shoal. Nakasaad dito na ayon sa kanilang pagsasaliksik simula ika-9 ng Disyembre ng taong 2023 hanggang sa ika-6 ng Pebrero ng taong 2024, makikita sa larawang kuha ng satellite ang presensya ng Chinese floating barrier sa mismong bukana ng Baho de Masinloc. Matatatandaan na nagpatrolya ang isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard sa nasabing lugar simula ika-1 hanggang ika-9 ng Pebrero, pero wala tayong nabalitang inihayag ng mga otoridad ng Pilipinas na merong floating barrier na naman na inilagay ang China sa Baho de Masinloc. Kung sakaling meron nga, ang tanong ng mga Pilipino, kailan tatanggalin ng Philippine Coast Guard ang naturang harang upang maging bukas ito sa mga mangisdang Pilipino? Laban Pinas.